Praise the Lord and a blessed day po sa inyong lahat. Today we are going to study the Jesus Connection. The Jesus Connection. Ang text po natin is in the book of Acts chapter 4 verses 1 to 13. Bago ko po basahin to sa inyo, nais ko po sana munang makiusap. Hayaan po natin na makakilos ng maayos at makapagturo ng malaya ang Holy Spirit sa ating lahat. Total tayo naman po makikinabang. And always remember, siya po ang Holy Spirit. Siya po ang third person of the Godhead. He commands and He deserves our utmost and highest respect. Okay? Makinig po tayo. So, babasahin ko na po sa inyo, Acts chapter 4, verses 1 to 13. The priest and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people, proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. They seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. But many who heard the message believed, so the number of men who believed grew to about 5,000. The next day, the ruler, the elders, and the teachers of the law met in Jerusalem. Annas the high priest was there, and so were Caiaphas, John, and Alexander, and others of the high priest family. They had Peter and John brought before them and began to question them. By what power or what name did you do this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, Rulers and elders of the people, if we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame, and are being asked how he was healed, then know this, you and all the people of Israel. It is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. At sa verse 13, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Ang Diyos po magpapala sa kanya pong buhay at makapangyarihang salita. Sa araw pong ito, ating pag-aralan ang statement na nakasulat sa verse 13 tungkol kay Peter and John. Ano ang statement na ito? They were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Ang ibig sabihin, Peter and John had been connected with Jesus. May mga kakaibang katangian po sila Peter and John na nagpakita po na nakasama po nila si Jesus. Ang tanong, ano-ano ang mga katangiang ito? Isa pang tanong, meron bang mga indication sa ating buhay na nagpapakita o nagpapatunay na kasama natin si Jesus? Kasi ako po'y naniniwala na kung kasama o konektado po tayo kay Jesus, kung nagtitiwala tayo sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, kung tayo po ay nagpe-pray sa Kanyang Ama at nakikipag-fellowship sa Holy Spirit, then masasabi po natin may mga katangian po tayong magpapatunay na kasama po natin si Jesus at konektado po tayo sa Kanya. So ano-ano ba yung mga characteristic traits that will prove that we are connected with Jesus? Ang number one po, we will be changed. We will be changed. Si Peter at saka si John po ay mga pangkaraniwan o mga ordinaryong tao lamang. Pangingisda lang po ang kanilang ikinabubuhay. Hindi po sila nakapag-aral. They were unschooled. Hindi po sila na-train. At wala po silang influence na masasabi. Yet, napakaraming tao po ang nabago ang buhay because of them. Why? Bakit? Kasi they had been with Jesus. Naging konektado po sila kay Jesus. At sa totoo lamang, maging silang dalawa, si Peter and John, nabago rin po ang buhay because they had been with Jesus. And to connect with Jesus, to trust Him as your Lord and Savior, and to invest your time with Him in prayer and in fellowship with the Spirit is to experience change. We will be changed if we are connected with Jesus. Pangalawa, we will be compassionate. We will be compassionate. Now, babasahin ko naman po yung nakasulat sa Acts chapter 3 verses 1 to 8. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money.
Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Hallelujah! What a miracle! Ano po? So, nung pumunta po si Peter at John dun sa temple para manalangin, nakita po nila ang isang lalaking lumpo since birth. Araw-araw po siyang dinadala dun sa gate para mamalimos. Ito lang po yung tanging paraan na alam niya para matustusan ang kanya pong mga pangangailangan sa buhay. Pwede po siyang lampasan nila Peter and John. Pwedeng iwasan. Pwedeng pumunta sila sa kabilang panig ng kalsada, pero hindi po nila ginawa yon. Yun po ay ginagawa ng maraming tao. Ini-ignore sila, dinededma, hindi pinapansin. But not Peter and John. Why? Because they had been with Jesus. They had been connected with Jesus. Nakita nila yung compassion ni Jesus sa mga may sakit. Nakita nila ang compassion ni Jesus sa mga may hirap at nangangailangan. Na-witness nila ang kanyang mabuting pagtrato sa mga makasalanan at pagpapakain niya sa mga nagugutom. At dahil nakasama po nila si Jesus, naging compassionate po sila sa lalaking ito. At bagamat wala po silang pera, mas higit pa ang kanila pong ibinigay sa lalaki. Isang himala sa ngalan ni Jesus. Siya po'y muling nakalakad. Kapatid kaibigan, kung kasama natin si Jesus, magiging compassionate tayo. Kung connected tayo kay Jesus, hindi na tulad ng dati ang magiging turing natin o trato natin sa mga taong nangangailangan o mga taong naghihirap. Mababago ang puso natin and we will live a life of compassion. We will be compassionate pagkasama natin si Jesus. Now, pangatlo po, we will be courageous. We will be courageous. Doon po sa Acts chapter 4 verses 1 and 2 nakasulat, "The priest and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people, proclaiming in Jesus the resurrection of the dead." Nang mag-preach po sila Peter and John sa mga tao, nagalit po yung mga religious leaders, yung mga priest, yung mga teachers of the law, yung mga Sadducees, at sila po'y ipinahuli at magdamag na ipinabilanggo. Kinabukasan, sila po'y dinala sa Sanhedrin, nakatumbas po ng Supreme Court ng mga Hudyo. Ang mga taong ito ang responsable sa pagpapapako kay Jesus sa cross. At sila po'y tinanong ng Sanhedrin sa Acts chapter 4 verse 7, "By what power or what name did you do this?" Napansin niyo yung sagot ni Pedro? Sinagot sila ni Pedro tulad sa paraang naging dahilan kung bakit sila po ay hinuli at ipinakulong. Ipinangaral niya ang mabuting balita at pinaalalahanan po sila na sila mismo yung nagpapako kay Jesus sa krus. Talk about boldness. Talk about courage. Meron po niyan si Peter and John. Why? Because they had been connected with Jesus. They had been with Jesus. By the way, galit na galit sa kanila yung mga Sanhedrin sapagkat ang grupo po na ito ng mga religious people ay hindi po naniniwala sa resurrection. Hindi po sila naniniwala na ang patay ay muli pong mabubuhay. Kahit na nakataya na ang buhay nila Peter and John, wala po silang takot. They were bold. They were courageous. Now, noong taong 1900, nagkaroon po ng isang rebellion sa China na ang pangalan ay Boxer Rebellion. Kinubkob po ng mga rebelde ang isa pong mission compound. Mga missionaries, mga kabataan pong nag-aaral din ng pagmimisyon. Sinarahan po ng mga rebelde ang lahat po ng mga gates ng mission compound na ito, maliban po sa isa. At doon po, inilatag po nila ang krus. Tinawag nila yung mga bihag at ang sabi, mamili kayo kung gusto nyo makalaya o mamatay. Kung gusto nyo makalaya, ang gagawin nyo lamang, aapak-apakan nyo yung krus at duduraan nyo at itatakwil nyo si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng inyong mga buhay. Pag ginawa nyo yun, malaya kayong makakauwi.
makakalabas. Pero pag hindi nyo ginawa yon, mamamatay kayo sa pamamagitan ng firing squad. Naka-single file na pila, mga kabataan, mga estudyante, yung nauna hanggang sa ikapito. Dahil sa sobrang takot, tinapak-tapakan po nila isa-isa ang krus, dinuraan ang krus at itinakwil si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Pagdating po nung ikawalo na teenager na batang babae, bagamat nandudun ang takot sa kanya, pero may tapang din siya na hindi sundin ang ipinagagawa sa kanya. So ang ginawa niya, paglapit sa krus, lumuhod, nanalangin, taas ang dalawang kamay, humihingi ng lakas sa Diyos. Doon po humugot ng lakas yung iba pa na sumusunod sa kanya. Pagkatapos nito, tumayo yung babae at lumapit po sa firing squad. Yung 92 na natitirang mga estudyante, ginawa yung ginawa niya. Tinularan po siya. Lumuhod sila isa-isa, nanalangin, taas ang kamay, tumayo at pumunta doon sa firing squad at sila po'y pinagbabaril hanggang sila po'y mamatay. Saan kumuha ng tapang at lakas ng loob ang 93 na mga estudyanteng ito? They had been with Jesus. They had been connected with Jesus. Kaya kahit na ibuwis ang kanilang mga buhay, ginawa nila alang-alang sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Ang tanong, kaya nating gawin yon, kapatid kaibigan, pag tayo dumaan na sa mga ganong uri ng mga sitwasyon. Pang-apat, we will be committed. We will be committed. Matapos tanungin ng Sanhedrin si Peter at saka si John, inutusan po sila na tigilan na ang pangangaral sa pangalan ni Jesus. Doon po sa Book of Acts, chapter 4, verse 18, then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Pakinggan po ninyo yung sagot nila sa verse 19 ng chapter 4. Which is right in God's eyes? To listen to you or to Him? You be the judge. Ngayon, basahin naman po natin yung Acts chapter 5 verse 28. Ang sabi, we gave you strict orders not to teach in this name, He said. Yet, you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. Sa verse 29, Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. Committed po sila Peter, John, at ang iba pa pong mga apostles sa kanilang calling at sa cause ng Panginoong Hesukristo. Committed sila dahil nakasama nila si Jesus. They were Jesus connected. They had been with Jesus. Kapatid kaibigan, kung kasama natin si Jesus at connected tayo sa Kanya, at kung araw-araw tayo nagpe-pray sa Father, nagwo-worship sa Kanya, at nakikipag-fellowship sa Holy Spirit, tayo po ay magiging committed din. Noong February 1812, patagal ng panahon, si Adoniram Judson, kasama po ang kanyang asawang si Anna, ay nagpunta po sa India para magmisyon. 7 araw pa lang po silang kasal noon. Pagdating po sa India, sila po ay tinanggihan sa pagpasok. Hindi po sila tinanggap. Umuwi uli sila. Pagkaraan po ng ilang panahon, nakatanggap sila ng sulat at sila po'y pinapupunta naman sa Burma. Napakarami pong tao sa Burma, milyon-milyon. Pero kahit isang Kristiyano, wala. Okay? Now, 38 years po silang nanirahan sa Burma. Napakarami po nilang paghihirap at problemang naranasan. Nagkaroon po sila ng isang anak, si Roger. Pero nung 8 taon po si Roger, namatay po ito at inilibing ng mag-asawa sa Burma. Si Adoniram naman po ay pinagbintangan na espiya, kaya siya po ipinakulong. 21 months po siyang nakulong. Ang kanyang asawa naman, na si Anne, ay nagkaroon ng sakit, kaya kailangan pong umuwi sa kanilang bansa at nanatili po ron ng 2 taon. Ngayon kapatid, napakahirap din ang kalagayan ng kanilang ministry. Why? Kasi wala isa mang Kristiyano na nang sila'y dumating sa Burma. Makalipas po ng 1 taon, wala pa din. Nakalipas ang 2 taon, wala pa rin kahit na isang Kristiyanong napadagdag. 3 taon nang lumipas, 4, 5, wala pa rin Kristiyanong napadagdag. Eto na, pagdating nung ika-6 na taon, praise God, may nadagdag na rin. Ilan? Isa. Isa ang nadagdag.
Isa ang na-convert, isa ang tumanggap kay Jesus. Kapatid kaibigan, kaya naisulat po ni Adoniram na tuwing siya po ay nakakakita ng barko na pauwi po ng kanilang bansa, naisulat niya po sa kanyang diary na gusto kong sumakay at umuwi. Ang tanong, bakit hindi sila sumakay? Bakit sila nanatili sa Burma? Dahil sila po'y committed. And such commitment comes from having been with Jesus. They had been connected with Jesus. They had been with Jesus. Ang sabi ko po kanina, nang dumating po sa Burma ang mag-asawang Hudsons, wala isa mang Christian. 6 na taon ang lumipas bago mayroong isang taong tumanggap sa Panginoon. Nang mamatay po si Adoniram, nagkaroon po ng survey ang gobyerno. At 210,000 Christians ang nai-record. Wow! Ito'y nangyari dahil sa commitment ng mag-asawa kay Jesus. They were Jesus connected. They had been with Jesus. At sa araw nito, ang challenge naman po sa ating lahat, why don't we decide to be Jesus connected? Amen? So tayo po'y mag-pray. Hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat po sa aming napag-aralan sa araw na ito. Salamat sa Holy Spirit na buong pagmamahal na nagtuturo sa amin. Naway mapasa amin din ang mga katangiang taglay nila Paul at saka ni Peter at saka ni John at iba pang mga Kristiyano na magpapatunay na kasama namin si Jesus. At maraming salamat po sa katiyakan na pag kami ay Jesus connected, we will be changed, we will be courageous, we will be compassionate, and we will be committed. Lord, ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. At kapatid, kung wala ka pang connection kay Jesus, why don't you decide right now to be connected with Him? Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kung nais mong gawin yon, tutulungan kita sa isang maikling panalangin, sumunod ka ng may pananampalataya. Sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat at ibinigay mo ang iyong buhay para sa akin, bagamat ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan, sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. I want to be connected with you now and forevermore. Amen and Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Keep safe always and be strong in the Lord and in the power of His might. Amen and Amen and Amen. Glory to God.